Medyo usual na. Yung mga dati na nating nakikita dyan, yung mga fake messages, nagpapanggap sila na they are someone else or they are a company. Pero ang goal nila is makuhanan ka ng mga information or makuhanan ka ng pera. So usually, yun yung mga themes ng ating mga text scam. So actually, kaya din tayo nagpasa ng batas ng SIM registration para mapuksa. Pero hindi ibig sabihin directly niyang tinatanggal yung mga text scam. Hindi. Nagkakaroon lang tayo ng tools, nagkakaroon ng tools ang ating law enforcement agencies na mag-trace sana nitong mga sino bang nagpa-perpetuate nitong mga SIM na mga text scams na ito. Nakakatulong siya kasi before, wala tayong register, wala tayong database sa mga may-ari ng mga prepaid SIM. Oo. Yung mga naka-plan, meron. Kasi meron silang listahan ng mga telcos natin kasi every month nagbabayad yan, di ba? So sila lang ang nasa database at registration. Ngayon, if a SIM or a number is ginamit sa illegal act or crime, let's say, kung prepaid yan, dati, wala na tayong chance na malaman kung sinong naka-register na phone, na owner niyan, ganun. So, unlike before, ngayon, meron na tayong way para itanong natin ang mga telcos kasi sila yung nagkikip ng database. Buksan nyo naman itong data register ninyo para makita natin kung sino may-ari nitong SIM na ito. So, basically, sa ganung paraan siya nakakatulong mag-identify. First is unknown number siya. No. Red flag na talaga yon kasi we discourage nga, actually ngayon, discourage na namin na kahit phone calls na hindi nyo kakilala, huwag nyo na lang sagutin kasi minsan medyo high-tech silang mag-scam. Kasagot mo ng phone, meron na silang nagagawa sa phone mo na upload na nila yung kanilang mga virus or malware sa phone mo, ransomware, or nakukuha na nila yung mga information galing sa phone mo with a simple answer button lang. So, first yon.